makakausap po natin si Ginoong Nathaniel Cruz, si Mang Tani, ang GMA resident meteorologist. Mang Tani, magandang hapon po. Magandang hapon, Jiggy, at magandang hapon po sa mga nanonood. Opo, Mang Tani, dito sa pwesto namin sa Rodriguez Rizal, halos sumaambon na lang po. Ano po ang nakikita nyo sa data ngayong paggabi na sa iba pang parte po ng bansa? Ulan po ba o mananatili pong ganitong sitwasyon? Inaasahan pa rin natin, Jiggy, na magkakaroon ng mga pag-ulan. Ang ano kasi natin, ang karakteristik ng hanging habagat ay biglang bubuhos ang ulan, pansamantalang hihinto, pagkatapos ay bubuhos na naman. At tinitingnan ko nga itong latest Doppler radar image at dito sa may bahagi ng southwest ng Metro Manila o dito sa may West Philippine Sea ay maraming kaulapan pa rin ang patungo dito sa atin. So yun ang babantayan natin. But definitely, kahit maging sa datos ng The Weather Company, asahan pa rin yung malalakas na pag-ulan sa mga susunod na oras at posibleng magtagal yan, Jiggy, hanggang bukas. Kaya dapat talaga maging alerto at I am ready yung ating mga kapuso, lalo na dyan sa kinalalagyan nyo na lalong tataas ang tsansa ng landslide at pagbaha, Jiggy. Apo, Mang Tani, ngayon may bahagi na ng forecast na maaaring pumasok ng PAR. Ito pong nangka. Ano po ang data na hawak nyo sa ngayon? Tinitingnan natin, Jiggy, tingnan nyo yung sa screen na pinapakita. Yan yung latest model output ng The Weather Company. At makikita na magkakaroon ng parang erratic motion itong bagyong Tinangka. Yan yung tinitingnan natin ngayon. At yung posibilidad, next week pa naman yan, Jiggy, na lalapit sa Philippine Area of Responsibility. So medyo may katagalan pa. Ang nakikita natin sa ngayon ay patuloy na paghatak nitong bagyong si Falcon ng hanging habagat at oras na humina na itong si Falcon pagtama niya sa kalupaan ng bansang China ay babantayan naman natin itong si Nangka. Kaya mahalaga yung nakikita natin na ito dahil ito yung posibleng mangyari sa mga susunod na araw pero hindi natin sinasabing 100% na mangyayari ito. Pero kung sakaling lumapit kasi, Jiggy, itong bansang bagyong Nangka dito sa Philippine Area of Responsibility, asahan na natin na muling palalakasin ito yung hanging habagat. Opo, yung pong posibilidad nga po ng paglapit ng Nangka, paano po ito? Agad po ay bahagi na po ng extreme northern Luzon base po dito sa mapa na dito po sa mapa na nakikita po natin, hindi na yung ulan po lang ang makakapekto dahil sa habagat sa ibang parte ng bansa. Ganun po ba, Mang Tani? Tama yun, Jiggy. Yung bang parang itong naramdaman nating epekto nitong si Typhoon Falcon, walang direktang epekto na doon sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero pinalakas yung habagat. Pero yung habagat na yun, halos parang signal number 1 na rin tayo dahil may bugso ng hangin, lalo na yung mga nakaharap dyan sa kanlurang bahagi o dyan sa may West Philippine Sea at mga pag-ulan. Halos ganyan din kung sakasakali na mangyayari itong ibinibigay na output o outlook nitong The Weather Company. Ganyan din ang mangyayari, Jiggy. Hindi natin mararamdaman yung malakas na hangin dala-dala nitong si Nangka. By the way, si Nangka ay halos isang super typhoon na, Jiggy, habang nandiyan sa may bahagi na yan ng Pacific Ocean. Kaya malaki rin ang magiging role niyan sa paghatak ng habagat dahil malakas na bagyo ito, Jiggy. Opo, at yung chance ho na ayun nga po, no, yung mismong paghatak niya ay pagkatapos nitong Falcon, yung paghatak po niya sa habagat, halos talagang magkadikit lang po ba mangyayari, Mang Tani? Ganun na nga ang inaasahan natin, Jiggy. Kasi ang nangyayari itong habagat natin ay halos meron ng kumbaga sa momentum. Inumpisahan itong bagyong Egay na hindi naman kalakasan pero umatak ito ng habagat. Sinundan itong bagyong Falcon na isa ng typhoon nung pumasok sa PAR. Kaya madali niyang nahatak itong hanging habagat. At pagkatapos nga kung mananatiling isang malakas na bagyo, itong Typhoon Nangka na lalapit at posibleng pumasok sa PAR, ay konting panahon lang ang kailangan niya upang muling palakasin yung habagat. Pero sa nakikita natin, ngayon pa lamang ay mukhang hindi naman kasing lakas ng dami ng ulan
yung inaasahan nating dadali ng paglakas ng habagat kung ikukumpara dito kay Egay at kay Falcon. Pero ganun pa man, mukhang napakaaga pa para masabi natin yan. Ang mahalaga ay babantayan natin itong si Nangka kung talaga bang lalapit ito ng gusto o kaya ay pumasok sa PAR sa mga susunod na araw, Jiggy. Apo, Mang Tani, bilang panghuli po, kung ang forecast dito sa hinahatak na habagat ng ni Falcon ay mga dalang pag-ulan hanggang weekend, so nakikita nyo ho ba yung sa estimate lang na most probably kung magpapaulan tong Nangka dahil hinahatak din niyang habagat, yung buong week next week, yung next week po naman ang uulanin, Mang Tani? Jiggy, sa The Weather Company, meron kasi na tayong natatanggap na datos hanggang mga 10-day forecast. So ngayon ay araw ng Huwebes, meron na tayong nakikita hanggang araw ng Huwebes or Sabado. At ipinapakita doon na unti-unti dahil nga sa paghina ng habagat kapag tumama na sa kalupaan itong si Falcon, unti-unting hihina yung ulan pagdating ng Linggo at Lunes. Pero pagdating ng Miyerkules o Huwebes na kung saan, base doon sa tinitingnan natin ay lalapit yung bagyong si Nangka, may posibilidad na muling lumakas pero hindi na intense yung ating inaasahan ko, hindi pwedeng moderate to heavy katulad ng naranasan natin noong Lunes at Martes sa Jiggy. Apa, bilang panghuli po, Mang Tani, ano ho yung advice nyo sa mga kababayan natin? Patuloy pong maging I am ready, mga kapuso. Ang muli yung karakteristik nitong ulang dala-dala ng habagat, hindi po yan parang tuloy-tuloy na tulad ng isang dumaraang bagyo. Pero ganun pa man, malalakas na ulan po ang idudulot niyan, hihina, lalakas, at ang pangkaraniwan, Jiggy, ang kalakasan ng habagat ay mula gabi hanggang madaling araw, bahagyang hihina sa umaga hanggang tanghali, pero muli na namang bubusang ulan pagdating ng hapon hanggang gabi uli. At yun yung nakikita natin bukas din, Jiggy, yung ganong uri ng ulan. Kaya dapat po may natiling I am ready. Halos ilang araw na tayong ulan, kaya yung posibilidad ng pagbaha, lalo na doon sa mabababang lugar, dapat ay nakahanda na yung ating mga kapuso, lalo na yung mga local government officials natin. Yung paulit-ulit nating binabanggit, malakas ang habagat, kaya yung pong mga mangingisda na nais pang pumalaot sa karagatan ng Luzon at Visayas, Jiggy, pakiusap lang po, wag na muna po kayong magpilit na pumalaot dahil talagang delikado po kahit walang signal at yung bagyo ay malayo sa atin, Jiggy. Maraming salamat po sa Mang Tani, si Ginoong Nathaniel Cruz, President Meteorologist po ng GMA. Maraming salamat, Mang Tani.